ko itong dalawang malalaki na ito. Most likely mga babae ito. At titignan ko kung taba lang ba o baka mamaya may laman ito mga baby water snakes. Curious ako makakita kung anong itsura ng mga water snakes na ito dahil may nakita ko parang feeling ko parang buntis. So nag-dissect ako ng mga 2-3 malalaking water snakes. So mukhang ano nga ito? Mukhang mga eggs ito. Female ito, no? Hindi pa siya mature kaya mga yolks pa lang siya. Kita mo yung... Hindi kung taba ito, hindi yan magbe-melt ng ganyan. Dinaisect ko lang ito para malaman ko kung buntis siya. Totoo nga, itong mga snakes na ito, kung mga anak, hindi sila nangingitlog. Nakakapanghinayan din dahil yung mga ganong kalalaking water snakes na nahuhuli sila. Well, hindi natin alam kung sinadyang hinuli ba ito or na nasasama lang sila dun sa pag-fish ng mga fishermen. Ito yung tiyan niya. So ito dinaisect ko lang para malaman ko ano yung mga natural na kinakain ng mga water snake na ito. At sa pag-dissect ko ng tiyan niya, nakita ko itong buto ng isda. Meron siyang importance dito sa Tonle Sap Lake. One of them, of course, is tagakain siya ng mga ibang hayop tulad ng mga frogs na that keeps the balance in the area. Ang crocodile farming ay sikat sa Cambodia, hindi dahil sa balat nila, pero sikat sila dahil nagproproduce sila ng hatchlings. Itong mga hatchlings na ito yung mga baby crocodiles na binibili ng mga neighboring countries na ang negosyo nila ay pagpapalaki ng baby crocodiles. So, subukan natin kuhanin ng hindi nagagalit, ha? Okay, see? Ito yung Siamese croc, medyo mahaba yung uso niya. Makita mo yung mga ngipin niya. Grabe, ang tatalas na. So ito, makita mo, healthy siya, malalambot yung laman niya. So ganito kaliit, kaya na ata mag-hunt nito ng mga malilit na isda. Ayon dun sa environment officer ng Tonle Sap Lake, hindi pa klaro na kasama ang water snake sa pinagbabawal na hulihin dito sa Tonle Sap Lake. Are you aware that the Tonle Sap water snake are vulnerable? Yung Alam namin na kumukonti na yung mga Tonle Sap water snakes, kaya naman patuloy ang pagbibigay namin ng seminar at training sa kung paano ito maaagapan. Pero kasi sa ngayon wala kaming strict regulation na para ipagbawal ang fishing of water snakes o panguhuli nito. Ayon kay Dr. Sharon Brooks, siya yung eksperto at nag-aral dito sa mga water snakes dito sa Tonle Sap. Ayon dun sa pag-aaral, ang crocodile farming ang pinakamalaking konsumo, 90% ang kinukonsume nito sa mga water snakes. What happens to the snakes is very, very dependent to what happens to the crocodile market. We don't know the population size of any of those species. All we know is that the catch rates. The thing is that the Tonle Sap water snake only lives in Tonle Sap. So if we lose that population, we lose that species. Hindi natin nalalaman, baka yung simpleng binili nating pasulubong na wallet made of crocodile skin, konektado pala yan dun sa mga water snakes of Tonle Sap dahil pagkahuli ng mga water snakes na ito, pinapakain pala siya sa mga crocodiles. Binibreed para makaproduce sila ng mga hatchlings na dinadala naman siya sa ibang bansa para gumawa sila ng mga leather goods. Interconnected lahat yan sa mga pangangailangan ng tao. Napaka-importante ng mga water snakes nito sa fertility ng Tonle Sap. Ganon din sa Laguna de Bay or anong parte ng Pilipinas na kailangan protektahan natin yung habitat, kundi mauubos na yung mga freshwater fish natin.
Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild. Para sa akin, ang dating, hindi nasunod yung nakasanayan niya. So nagtataka siya, ano to? And lumapit siya sa akin ng pagkalapit-lapit. Honestly, kinabahan ako.